Hoy mga pare at mayor, welcome sa brand new Body by Rangers Weekly Fit Challenge kung saan papagandahin ang katawan nyo ng mga Army Ranger, sponsored ng No Beats. Sa wakas, nabayaran namin ang gym at handa na kaming magsimula. Ako si Wyatt at sa likod ng camera yung bio ko si Levi at sa tabi ko naman ay ang aking astig at magandang asawa si Becca. Hi. Ngayong araw tatakayin natin ang calisthenics workout na pwede niyong gawin sa bahay, sa opisina, kahit saan talaga. Ngayon, para magsimula, gagawa muna tayo nilang stretch. Si Becca ang magpapakita ng mga modification. Gawin na natin. Okay, una pupunta tayo sa isang Deep Warrior 2 pose. Nakabaluktot ang harapang binti, diretso ang lihing binti. Kung hindi mo makita ang paa mo, malamang tama ang ginagawa mo. Hoy mga boss, sarado na kami. Ano ba to mga pre? Ano ba to? Seryoso ba? Alam niyo kung ano to. Hoy, hoy! Walang pera dito! Tingnan mo ang ginawa mo, gago! Yeah, alis na tayo rito! No, back up, no. Hey, sa inyong lahat, nag-update lang ako sa inyo. Naging mahirap na kalipas na 2 linggo mula nang mawala ang kapatid kong si Becca. Sobrang tuwa ko na stable na si Wyatt ngayon. Medyo delikado nung una, pero bumubuti na siya. At talagang nagpapasalamat kami sa mga donasyon nyo. At gusto ko sanang isama nyo ang sanggol ni na Wyatt at Becca sa isip nyo. Emergency C-section kasi yun at nasa NICU pa rin siya. Kaya lumalaban pa rin siya hanggang ngayon. At siguro ay balitaan ko na lang kayo. Wyatt, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sisi ako sa nangyari kay Becca at sa lahat ng pinagdadaanan mo. Wyatt, pinagdarasal ka namin. Gusto ko lang malaman bakit wala pa rin tayong sagot. Nawalan na nga ng asawang taong ito at posibleng pati anak pero wala pa ring balita. Wyatt, alam kong kailangan mo magpahinga at lahat, pero hey, kailangan mo nang gumising ngayon. Levi, sagutin mo naman ang putang inang telepono mo. Bakit hindi ako tilawagan? Sino ba ang re-respakan natin? Wyatt, isama mo ang puso ko. Sana makatulong ang donasyon to. Promote lang ako sa trivia na ilalagay namin ang kwento mo sa pampahinan ng pahayagan at sana makatulong ikaw para mapuha mo ang mga donasyon na kailangan mo para sa napakaliit na sanggol mo. Gusto ko lang malaman mo na alam mo na may plano ang Diyos. May plano para sa'yo. At hindi pa ito tapos para sa'yo. Ikatlong linggo. Hey, sa inyong lahat, sabi nila sa akin ay may counting brain activity na magandang balita. Nung una akong pumunta rito, kailangang operahan ang pagdurugo sa utak niya. Kaya sabi nila ay maganda raw yun. I-update ko ang lahat kung may magbago man o kung wala magbago. Eto na siya, milagrom sanggol mula sa isang kawalan. Hey everyone, week 4 update. I wish there was more to... Nurse? Nurse! Hey, buddy.
Hey, dahan-dahan lang. Nakoma ka ng halos 1 buwan. Gising ka na. Sakit. Becca. Where's Becca? Becca! Becca! Ray, pasensya na. Hindi nakaligtas si Becca. Sarap ang lungkot ko. Hindi. Kalokohan. Kalokohan. Becca! Wala siya rito. Becca! Stop! Becca! Dito ako para tulungan ka. Tulungan kang tumayo. Wag. Ayos lang yan. Becca! Kamusta ka na? Darating na ang doktor namang sandali. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Paano nangyari ito? Parang kilala nila kung sino kami. Sino ba ang mga putaminan nun? Hindi ko alam. Wyatt Park. Ako si Dr. Kelly. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang galit ako. Naiintindihan ko. Nakikiramay ako sa pagkawala niya. Hindi ko lubos maisip ang nararamdaman mo ngayon. May social worker na pupunta rito para kausapin ka mamaya. Pero gusto ko munang pumasok para bigyan ka ng update tungkol sa mga pinsala mo. Levi, pwede mo bang isara ang pinto para sa akin? Sige. Gaya na sigurado ako nasabi na sa'yo ni Levi na ipanganak na ang anak mong babae at kasalukuyan na sa stable na kondisyon. How's Becca? Pre, napag-usapan na natin to. Hindi nakaligtas si Becca. Anong pinagsasabi mo dyan? Seryoso ang mga pinsalang natamo mo. Sa pag-ataking ito, meron kang CTE kasama ang TBI o Traumatic Brain Injury at dagdag pa riyan ang cerebral embolism noong kasagsagan ng operasyon. Hindi ito maganda. Kailangan kong maging tapat sa'yo. Walang lunas para rito. Walang gamot na pwede naming ibigay para sa pinsalang ito. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa buhay mo. Mawawala ang lahat ng cognitive function mo at mawawala ang lahat ng alaala mo. At ang mga alaala mo ay malamang na unti-unting mawawala ng patingi-tingi. Anong pinagsasabi mo dyan? Nauntog lang naman ang ulo ko. Pasensya na. Ito ang dahilan kung bakit ko pinapakuha kay Levi ng video, mga bagay-bagay, para may mabalikan ka at may basehan ka para sa diagnosis mo. Ang ibang tao ay nagre-record sa tape o gumagamit ng telepono. Yun ang gagawin ni Levi. Masakit para sa akin na sabihin ito sa'yo, pero kailangan mo nang ayusin ang mga papeles mo para sa'yo at sa anak mo. At kailangan mong subukang magpahinga. Alagaan mo siya, Levi. Oh. Hindi ako papayag na matapos na ganito. Ano gusto mong gawin? Nagre-record ka pa rin? Ano na pagkasunduan niyo ni Becca na ipangalan sa kanya? Hindi naman niya ko. Becca. Tatawagin natin siyang Becca. Hey, Pre, madalas akong kinakausap ni Tank. Tatawagan natin siya mamaya. Saka, gumawa ako ng GoFundMe. Hindi ko talaga alam kung... What? Pre, wala tayong pumapasok na pera. Kailangan natin na kahit anong kita. Ang ano? Kailangan ng awa? Hey, kapatid ko siya! Mahal ko rin siya! Pero kailangan nating ayusin ang pananalapi natin. Nawalan ka ng malay ng halos 1 buwan. At gusto ko lang na mabawasan ang iniisip mo. Naintindihan ko. Gusto ko lang... Pasensya na. Masyado lang mabigat ang lahat ngayon, pre. Oh. Pero tama ka. Yari tayo. At makakatulong yan.
Salamat. Wyatt Park? Levi. Ako si Detective O'Brien. Narahiya ako sa pagkawala niyo. Hey, binivideo mo ba ako? Oo. Yung mga importante lang naman para to sa kondisyon ni Wyatt. Tama nga naman. Sabi ng doktor, baka medyo magulo pa ang isip niya. Dala ko, bag ng mga gamit ng asawa mo. Ilang personal na gamit lang ito na nakuha namin sa pinangyari ng krimen. Alam kong mahirap na panahon ito para sa'yo, pero kailangan ko lang mong tanong ilang bagay. Sige lang. May natatandaan ba ang sino man sa inyo tungkol sa mga umatake? Mga katangian ng mukha, kakaibang marka, tattoo, kahit ano na makakatulong sa amin para mahanap sila. Nakamaskara sila. Hindi mo makikita ang mukha nila. Biglaan lang silang sumulpot. Parang mga multo. Mga maskara. Interesante yan. May maasahan kaming impormasyon na gawa ito ng pamilyang Antonucci. Baka natatakot ang ibang tao na magsalita laban sa mga katulad nila pero hindi nyo kailangan matakot. Sige. Hindi. Natatakot? Hindi kayo. Militar, di ba? Oo. 2 galit na Army Ranger. Ayaw kong makabangga kayo. Tawagan mo ako kapag may naalala ka. Sige ba, Vic? Hey. Hindi ko kaya. Hey. Ayos lang yan. Hey. Makinig ka. Kunin mo lang ilang gamit mo at doon muna tayo sa bahay ko. Okay? Salamat, pare. Sige. Babalik ako agad. Hey! Pwede mo ba akong tulungan dito? Yeah. Teka, ano yan? Alam mo na yan. Oo, alam po kung ano yan. Para saan yan? Pang-hunting. Putya naman. Anong gagawin mo? Akala mo ba higa lang ako? Matihintayin mabaliw habang mga gago ni Animalayang gumagala? Sige, makinig ka. Makinig ka, kapatid. Hindi pa nga natin alam kung gaano katagal bago ako magkaproblema. Gusto mo ba talagang gugulin ang natitirang buhay mo sa isang suicide mission para maghiganti? Patay na ako. Sulitin ko na lang. Kapatid, magiging matinding laban ito. Bahala na. Gusto kong malaman ni Becca na hindi sumuko ang tatay niya nang walang laban. Gusto kong malaman niya kung saan siya nanggaling kapag gumagawa ang mga tao ng masama. May mga kahihinat na ito. Sumula pa tayo. Para sa landed bear, palayain ang mga inaapi. Iyan ang gagawin ko. Kaya, kasama ka ba? Sige, pero alam mo naman paglaki niya, maririnig niya ang mga kwentong ito tungkol sa tatay niya na pumatay ng mga tao. Hindi niya maiintindihan kung bakit. Siguraduhin natin makikita niya ang totoong nangyari. Sige. Kung gagawin natin ito, gagawin natin ng tama. Kailangan natin ihanda ang ilang bagay. Para sa lakong ito. Sabi mo gusto mong malaman ni Becca ang ginawa mo at kung bakit. Di ba? Kaya, ganito natin gagawin. Pwede natin gamitin ang footage na nakuha ko na, di ba? At ang gagawin ko sa maliliit na laruang ito ay is-set up para mag-relay sa isang off-site drive.
Sa ganung paraan, kahit anong mangyari sa mga camera, ligtas sa mga video. Sige, diretso mo na. Sige, ang offsite drive nakakonekta na sa isang AI editor. Subukan natin ang AI. Kung may magkokontrol man ng kwento ko, ako dapat yung... Tuloy kayo! Salamat sa pagpunta. Tulatag na rin ha. Excited na akong i-edit ang pelikula nyo. Kaya anong meron ka para sa amin? Mabuti at nagtanong ka. Kinuha ko ang pagkakataon na i-upgrade body gamit ang maliliit na microcam na ito rito. Bam! Tingnan nyo. Meron silang tinatawag na Sentinel Surveillance System. Sige, meron itong facial recognition software na kaya mag-track ng mga tao sa real time, mag-zoom in at out. Maniwala man kayo o hindi, ginagamit na ito ng mga ahensya ng batas sa buong mundo. Makukuha nito ang lahat ng anggulo na kailangan nyo para magawa ang pelikulang ito, mga pare. Mukhang naging abala ka. Isama mo kami sa field testing. Hindi lang yan. Bam! Dito mismo. Lupe, anong ginagawa niyan? Ang astig na bagay na yan ay kayang kumuha ng footage mula sa kahit anong camera sa loob ng 1 milyang radius. I-compress ang footage at ipadala sa isang remote server. At hulaan nyo kung nasaan ang remote server na yan. Patriot Act. Patriot Motherfucking Act. Kaya magkano ang aabutin ng lahat ng ito, kapatid? Libre na to. Ubusin nyo sila. Salamat, kapatid. Walang anuman, pare. Patay na ako kung wala kayo. Ay, putya, may isa pa palang bagay. May tago na biker bar malapit sa 3rd. May babae ron, si Monroe. Sa tingin ko kapag pinilit niyo siya ng gusto, baka makuha niyo ang impormasyong kailangan niyo. Magpapadala ako ng larawan. Becca. Aking mahal na anak. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala ako riyan para yakapin ka. Para gabayan ka sa buhay. Pero gusto kong malaman mo sa bawat hininga ko kung gaano kita kamahal. Tandaan mo, hindi laging madali ang buhay. Minsan na ibubuwal ka nito. Pero kailangan mong bumangon, pagpagpag ng sarili, at patuloy na lumaban. Makinig ka. Maaring wala ako riyan para panoorin kang lumaki. Pero lagi mo akong kasama sa espiritu. Tandaan mo yan, Becca. Hindi ka nag-iisa. Mahal kita ng higit pa sa sabihin ang mga salita. At mahal ka rin ng nanay mo. At alam mo ang pangalan niya. Lahat ng gagawin ko ay para sa iyo. Para hindi mo kailangang lumaki na laging may kinatatakutan. Magpakatatag ka at magpakatotoo. Huwag mong kalilimutan, Becca. Ikaw ang aking malit na mandirigma. Ngayon, Becca, alam kong lumaki kang maraming naririnig tungkol sa iyong ama. At ang ilan doon ay maaaring totoo. Pero kung pipiliin mong magpatuloy sa panonood, alamin mo lang, magiging marahas na ito. Handa ka na rito? Gawin natin.
Pahingin ng beer? Mukhang familiar ka. Kilala ba kita? Hindi, pare. Si Jan ganito lang talaga mukha ba? Ganun ba? Inumin mo yan at umalis ka na rito. Hindi ko alam kung gaano kadaling makabalik doon, pare. Mukhang tinatanda ko ng bartender na yon. Masyado kang praning. Hindi ko alam. Hindi siya masyadong pala kaibigan. Ba? Ako rin naman. Sige, fine. Ikaw ang humanap sa kanya sa susunod. Yo, yan ba? Ba yung sinasabi ni? Siya nga. At ang magdadala sa atin sa gago na yan, eh ang babaeng yan. Pwede bang makahingi ng beer? Sige. May baso? Huwag na. Alam mo ba kung saan ko makikita ang isang tao? Ang babaeng pumasok lang dito. Yo, hindi ito lugar para sa mga taong nagtatanong. May nailaglag siya. Sigurado ka ba riyan? Bakit naman hindi? Amoy pulis ka para sa aman. Bakit hindi na lang kayo ng kasama mo umalis na rito? Hindi ko magagawa yan. Ganun ba? Oh, pare! Ano nangyayari? Sige. Tensya na, Neng. Sumama ka sa akin. What? Umalis na tayo! Kotse! Bitawan mo ako! Hindi ako papasok dyan, hindi! Gago ka! Ilayin mo ang pesting telepono niyo sa mukha ko. Sino ka ba? Hey! Nire-record ko ang lahat. Babagsak ka. Sabihin mo sa amin kung nasan si Tony o madadami ka sa kanya. Hindi ako dito. Hey! Ano ba nagbibiro kami rito? Wala akong sasabihin sa inyo. Nakinig ka. Hindi kami nangihingi ng limos. Binibigyan ka lang namin ng pagkakataon na gawin ng tama at umalis. Akala mo ba tanga ako? Tama na! Alam mo ba kung bakit namin hinahabol ang mga Antonucci? Pinatay nila ang asawa ko! Binaril siya hanggang mamatay. Buntis! Oh, putya. Dapat patay ka na. Dapat na. Pero buhay na buhay ako. Hawak nilang bawat pulis sa lungsod.
At pagkatapos ng ginawa mo ron, patay ka na rin. At ayaw kong mamatay rin. Anong sa tingin mo ang gagawin ko sa'yo kapag hindi ka nagsalita? Bibigyan kita ng oras para pag-isipan yan. Sige. Pucha! May kasunod tayo. Nakahabol pa rin sila. Ako na ang bahala. Sige, 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 sige! Diyos ko! Ano ba ang nangyayari? Wag na tayo! Mga bisit na sa mga... Ligtas na ligtas na! Alis na tayo rito! Umalis na tayo rito. Makinig ka. Kailangan namin ng tulong mo. Anong kailangan niyo sa akin? Kailangan lang niyo maglagay ka ng mga camera sa mansyon ng mga Antonucci. Gusto niyo na anong gawin ko? Sabi ko sa inyo, mapapatay ako kapag nakipag-usap lang ako. Wow! Hindi ito basta bar na may mga lasinggero. Putya! Mafia to! Wisit! At hindi ito ang unang misyon namin, Monroe. Kapag napabagsak natin ang mga Antonucci, maging malaya ka na. May anak akong babae. At hindi ko pa siya nakikita dahil sa mga Antonucci. Kung maipapangako niyo sa akin na magiging ligtas siya, gagawin ko. Pangako, Monroe. Protektahan namin siya. Gagawin namin. Salamat. Salamat. Hey!
ginagawa mo rito, sweetie? Para saan to? Magre-record lang ako ng content para sa OnlyFans ko. Alam mo na, para sa mga lalaking gusto magbayad ng extra. Sige. Bilisan mo lang, okay? Inaantay ka na ni boss. Mukhang nailagay na ni Monroe ang mga camera. Walang baril ang mga taong to. Oo, nakita ko nga. Walang baril. Masaya to. Oo, basta siguraduhin mong hindi ka na naman magugulat. Sorry, ano? Ikaw nga tong tumatanda at bumabagal na. Munti ka na nung dalawang biker. Tol, asaan mo wag tayo mag-away? Kaya pa rin kitang gubugin. Ibig kong sabihin, lagi ako may reserba sa likod para ligtas. Anong kasi, Tank? Hindi. Kung ako si Tank, puno ang lugar na to ng mga bazooka at kung ano-ano pa. Nandito si Tank? Ano? Hindi. Nagbibiro lang ako. Okay ka lang? Oo. Oo, iniisip ko lang. Iniisip ko lang ang susunod nating galaw. Sigurado ka? Lulusubin na natin ang mansyon ng mga Antonucci. Naalala mo? Ayos ka lang? Tama. Alam ko yon. Sige. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Gawin na natin to. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Sa taas? Papi yan. Sige. Fuck you. Patay ka.
Ilan na siya? Tayo na ako kutsilyo niyan. Magandang kutsilyo. Oh, fuck! Kahanga-hanga. Pero hindi pa ito tapos. Gusto ko ng mga sagot. Ano akala mo mapapala mo rito? Patayin mo ako tapos ano? Ano naman? Isang tao may paninindigan. Gusto ko yan sa'yo. Pero ako rin may paninindigan. At wala akong problema sa pagliligpit ng mga sagabal. Gusto mo ka mag-camera? Tama ka namin. Huwag kang mag-alala. Gusto mo labanin ito ng babaeng to. Pakawalan mo ang babae. Pakawalan siya, ha? Mukhang meron tayong magandang tapatan dito. Ay, papaliwanag ako sa'yo. Walang makagawa ng ginagawa ko sa lungsod na to kundi ako. At maraming tao ang kailangan mamatay para maging ako. Sino sa inyo ang gustong pumalit sa akin? Paano naman ang anak mong babae? Alam mo na, may sakit sa baga. Lumalayo ka sa akin! Oo, may mga mata ako kahit saan. Lahat na ito dahil lang sa isang patay na babae. Bakit mo pinadala ang mga tao? Hindi mo yung gago! Naibenta na ang utang na yon. Negosyo lang to. Walang personalan. Check naman! Walang katuturan. Anong walang katuturan? Ang sinabi niya tungkol sa utang. Anong utang? Wala na siya sa sarili niya kung ano nang sinasabi niya. Kailangan nating umalis. Halika na! Alis na tayo. Hindi na natin mababago to. Hindi na natin maibabalik ang dati. Kailangan niya ng tahi. Pero hindi tayo pwedeng pumunta sa ospital. Pwede na muna to sa ngayon. Wala tayong oras. Meron pa, tapos na tayo. Hindi pa ako tapos. Tol, nagawa na natin. Oo, pero paano naman ang taong talagang bumaril? Tauhan lang yon. Naputol na natin ang ulo ng ahas. Wala nang dapat gawin kundi makasama si Becca. Makasama si Becca at ano? Mabaliw hanggang sa hindi ko na alam kung sino siya. O mas malala pa, mawala ako sa sarili ko habang kalaro ko siya at masaktan ko siya. Sige. Anong gusto mong gawin? Gusto kong malaman kung sino ang nagutos ng pagpatay. Nalaman na natin. Sinaksak mo na siya sa dibdib. Tapos na ang laro. Sarado na ang kaso. Umuwi na tayo. Matulog na tayo. Umuwi? Siya ang tahanan ko! Siya ang tahanan ko at wala na siya! Ito na lang ang natitira sa akin! Bawat minutong nakatayo ko rito, mas nawawala siya sa akin! Nagdidilim lang ang ngiti niya, kaya hindi! Hindi ako aalis! Kung gusto mo umalis, umalis ka! Sige. Tol, kung gusto mo maghabol ng multo, maghahabol tayo ng multo. Hey guys, nagpaparamdam lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pagmamahal at suporta ay binibigay at binabahagi nyo. Sobrang salamat. Siyempre, alam niyo namang maraming pinagdadaanan si Wyatt ngayon, pero... Shit. Okay.
Go, umalis. Salamat ulit. Sobrang salamat talaga. Sana may balita ako sa'yo sa lalong madaling panahon. Baka may mga naraman pa nga ng maliit na sanggol na si Becca. Maraming salamat talaga, guys. Sobrang salamat. Opo, papunta na. What? Hey! Why? Toli yung pulis nung isang araw. Push it. Matulog ka na lang. Matulog ka lang. Magkunwaring tulog, okay? Manatili ka lang dyan, okay? Ako na bahala. Magandang umaga, Levi. Opo. Hi, good morning, officer. Wala, ay paglilingkod ko. Nabalita mo ba ang nangyari kagabi? Kagabi? Hindi. Wala akong nabalitaan. Nahilo sa bang pamilya Antonucci? No. Magulo ang nangyari. Wow. That's, nakapanay naman. Talaga ba? Ito ba ang parehong pamilya Antonucci na binanggit ko nung isang araw sa ospital? Sa totoo lang, hindi ko na maalala. Sorry. Walang ideya sa sinasabi mo. Ano nangyari sa mukha mo? Nalaglag ako. Nakakahiya nga. At si Wyatt? Nalaglag din siya. Medyo malaking benda para sa isang pagkahulog. Mukhang komportable naman kung isa sa alang-alang ang nangyari. Oo. Maraming pinagdaanan si Wyatt nitong mga nakarang araw. Kaya sa mga lang magaling. Magpahinga na pareho kami. Tama. Oo. Well, magsisinungaling ako kung sasabihin ko hindi ako masaya na hindi na manggugulo ang mga Antonucci kahit kanino. Pero alam mo na, kailangan pa rin dumaan sa proseso. Naiintindihan mo? Sobrang naiintindihan ko. Maraming salamat sa pagpunta, officer. Officer! Ano yun? Wala. Nalilito lang si Wyatt. Madalas siyang malito ni Sorry, pasensya na. What was that? What? Sabi mo nilusob ang pamilyang yon. May idea ba kung sino ang gumawa? Parang ibang pamilya ba o ano? Hindi, Wyatt, alam mo naman na hindi pwedeng sabihin ng officer ang impormasyon yun. Sorry tungkol doon. Hindi. Okay lang. Para sagutin ang tanong mo, Wyatt, nagka-tension sila sa isa pang pamilya kamakailan. Pero hindi. Kung sino man ang tumira sa mga Antonucci, malamang na may pagsasanay sa militar. Kaya... Sige, salamat sa pagpapaalam sa amin, officer. Salamat talaga sa pagdaan mo. Salamat. Ano nga ulit ang pangalan ng isa pang pamilya? Ang mga Lorenzo. David. Oy mga sir, sarado na kami. Hinahanap ko si Tony. Walang Tony rito, pare. Babayaran mo bang renta ko, baby? Siyempre naman, kahit anong gustuhin mo. Hey, gusto mong sumayaw? Baka mamaya na lang. Salamat. On stage, we got the beautiful. Ano ba yan? Bumaba ka sa stage. Lahat kayo, lumayas na rito! Shit! Sarado na kami! Bumaba ka sa stage. Kasama mo ba siya? Shit! Ano ba yan?
Ibigatin mo ako, Sena! Ibigatin mo ako! Heka! Shit! Nasaan ang baril? Oh, shit! Nasaan si Tony? Hindi ko alam ang sinasabi mo! Teka! Wala akong ginalang Tony! Luke! Alam namin kapatid mo si Tony Lorenzo. Tony! Tony na yun! Mga nakabata ko. Kapatid na si Tony. Parang pamilya na. God! Sasabihin ko sa inyo gusto niyo malaman. Huwag niyo na ulit pasagin ang ulo ko! Nasaan na iba mong pamilya? Nasa isang mansyon sila sa Burol. Sa labas ng bayan. Yun lang ang alam ko. Supaman! Yung sundalo! Yung sundalo! Yung asawa! Yung kapit niya wala na. Hey guys, nandito kami kasama ang Miracle Baby na Tagdak at ang kanyang Oy, hindi. Pare, hindi mo sari ang bagay na yan. Okay guys, family time muna. Magpo-post na lang ako ng mga litrato mamaya. Salamat sa inyo sa lahat. Bro, seryoso ako. Wala ba sa mga totoo para sa'yo? Tingnan mo ang mukha ko, bro. Sa tingin mo ba hindi ko alam na totoo ito? Tingnan mo kung gaano siya kaliit. At ginagamit mo siya para sa mga likes at hearts at kung ano-ano pa. Ano ba yan? Pag-usapan na natin ito. Kailangan natin ng mga donasyon. Ano bang pinagsasabi mo? Paano magpapasok ng pera yan? Ang pag-video sa kung sinong sanggol? Sisimulan na natin ang mga workout video kasama si Becca sa gym. At hanggang doon ay may pambayad tayo sa renta. Wyatt, sa tingin ko medyo nalilito ka. Hindi! Hindi ako nalilito! Hindi ako nalilito. Wala na si Becca. Inatake tayo sa gym yan. Yan ang anak mo. Ano ba yan? Fuck is to? Sige, paukuin ka muna namin dito. Matatapos din ito sa isang sandali. Kailangan ko lang na huwag kang gumalaw. Wyatt, Levi. Pasok kayo. Maupo muna kayo. Wyatt, meron akong hindi magandang balita. Mas lumala pa ang kondisyon ng utak mo kumpara sa huling scans mo. Hindi ka na pwedeng magmaneho ng sasakyan o gumawa ng iba pang aktibidad. Mapanganib ito sa kalusugan mo o sa kahit kanino pa. Sabi ni Levi, nakuha mo raw ang mga sugat at pasa na yan sa pagkahulog? Oo. Wyatt, hindi mo pwedeng mapagod ng husto ang sarili mo. Anumang aktibidad na magpapataas ng presyon ng dugo mo ngayon ay magpapalala lang sa sitwasyon mo. Paano naman anak ko? Maging okay ba siya? Stable naman ang kondisyon niya. Mahaba pa ang tatahakin niya. Kailangan ko muna siyang panatilihin dito ng medyo matagal. At pinapayuhan niyo dito ang giribisitahin siya hanggat kaya mo. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo, Wyatt. Levi, alagaan mo siya. Salamat ah. Hindi ako kakagus ng ganito lang.
Tank. Kumusta? Sinusubukan ko kayong tawagan tungkol kay Becca. Hindi pa sumasagot sa akin si Levi. Nakikiramay ako, pare. Salamat, Tank. Malaking bagay ito. Wyatt, alam ko ang tingin mong yan. Ganyan ka rin nung unang tour natin. At kung ang nakikita ko sa balita ang pagbabasehan, naghahanap ka ng gulo. Siguro. Isang tanong, nakuha mo ba siya? Hindi pa. Makinig ka. Alam kong nasasaktan ka ngayon, pero hindi ko kayang maupo lang at walang gawin. Tank. Salamat sa alok. Totoo. Pero hindi mo ito laban. At hindi ko pwedeng isa pa na lang iba pang mahal ko sa buhay. Kalokohan, Wyatt. Pamilya na ang turing ko kay Becca. At hindi ko hayaan na makatakas lang ang pumatay sa kanya. Hindi ka nag-iisa rito, bro. Hayaan mo akong tulungan ka. Tank, pakiusap. Hindi kita pwedeng payagan dito. Masyadong mapanganib. Alam mong wala akong pakialam sa panganib. Nasa pinto mo na ako bago mag-umaga. Gusto mo man o hindi. Ayos. Ngayon may dalawa na akong baliw na kailangang bantayan. Pagpakalasing na tayo. Kumusta? Becca? Hindi ko alam kung kailan mo mapapanood ang video na ito. O kung mapapanood mo pa ba ito. Pero kailangan kong may maiwang alaala. Kailangan kong may maiwang alaala tungkol sa atin. Para may mahawakan ka. Sabi ng mga doktor, sandali na lang ang hihintayin bago ako tuluyang mawala. Gusto kong magkwento sa'yo kung paano ko nakilala ang nanay mo. At baka makatulong ito para malaman mo kung sino ako bago mangyari ang lahat ng ito. Noon yun habang nakalive ako mula sa Ranger Battalion. At ang Tito Levi mo ay gustong ipasyal ako sa Dallas. First, kailangan mo makasama ang pamilya niya para maghapunan. Kaya pumasok ako at ipinakikila ako ni Levi sa lahat. Ang huling taong nakilala ko ay si Becca. Ang nanay mo. At malamang na napatitig ako ng matagal. Dahil siniko ako ni Levi. At sumaludo lang ako sa kanya. Na parang tanga. At ang nanay mo, mabilis siya. Napakakwela niya. Sumaludo rin siya pabalik sa akin ng napakabilis, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nakatayo lang ako roon na sumasaludo sa kanya. Hanggang sa sumaludo na rin ang tito mo. Umalakak kami, ibig kong sabihin kaming lahat ng napakalakas. Ang nanay mo at ako, ipinasok namin ang mga araw na yon at pag-uusap sa pagkahulog ng loob sa isa't isa. Gusto kong tandaan mo ang pagmamahal na yon. Tandaan mo ang pagmamahal na yon para sa akin. Ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundong ito. At kahit na maaaring wala na ako rito, para makita kang lumaki. Lagi mo akong kasama. Lagi mo akong kasama, Becca. Huwag mong kalilimutan. Sino yan? Si Officer O'Brien to. Sandali lang, Tank.
Sino ka naman? May maitutulong ako sa'yo. Kinagala ko makilala ka. Magandang umaga. Pasensya na. Mga sir. Magandang umaga, officer. Sana hindi ako nakakaabala sa anumang mahalagang bagay. Hindi naman, officer. Ano may paglilingkod namin sa'yo? May naririnig ako mga interesanting chismis sa presinto. Mukhang nababanggit ang mga pangalan ninyo kaugnay ng ilang kamakailang aktibidad. Anong klaseng mga aktibidad ang pinag-uusapan natin, officer? Sabihin na lang natin na gumagawa kayo ng ingay sa mga maling uri ng tao. At may tendensya yung kumuha ng atensyon kung alam niyo ang ibig kong sabihin. May problema ba, officer? Wala. Walang problema. Naka-bed rest lang ako. Mabuti. Dahil ayaw kong makita kayong mapunta sa mga lugar kung saan hindi kayo tanggap. Tulad ng mansyon sa dulo ng Lubbock Court o ang bodega sa Hilagang Silangan dulo ng bayan. At bakit naman kami pupunta sa mga lugar na yan, Oksya? Hindi ko yan i-rekomenda. Ngayon, kilalang tambayan, yung dalawa ni Anthony Lorenzo. Ang huling bagay na kailangan ko ay may magkagulo sa alinman sa mga lugar na yan. Salamat sa payo, opisyal. Sisiguraduhin namin iiwas kami sa mga lugar na yan. Mabuti. Mag-ingat kayo, mga Ginoo. Ma'am. Nangyari ba talaga yun? Ano, inutusan ba tayo ng polis na gumawa ng trabaho? Magaling siya mag-delegate kung ako ang tatanungin. Sige, makinig kayo. Maaring binigyan tayo ni Officer O'Brien ng 2 destinasyon, pero alam natin kung alin ang totoong target. Ito na ang pagkakataon natin para pabagsakin ang pinuno ng mga Lorenzo. Gusto ko pa rin yung 2 gumawa nito. Magsisimula tayo sa pagpapatumba sa mga bantay sa paligid, tapos isa-isahin natin ang bawat silid sa bahay. Kailangan natin maging tahimik at tumpak. Walang puwang para magkamali. Ako ko. Kilos na. Gusto ko ng buong pagsusuri sa paligid. Alpha Team, mag-report. Ligtas ang Sri Lanka. Pumasok tayo sa loob, bawat silid, tulad ng ginawa natin. Maghiwalay kayo. Magkita tayo sa hagdan. Sige.
isang pasilyo. Front gate, mag-report. Back gate, mag-report. Charlie, mag-report. Mana yun? Charlie, mag-report ka sa akin. Ngayon din. Bakit hindi kayo sumasagot sa mga putang inang radyo nyo? Mag-report kayo. Diyos ko, kailangan ko na ibuha nito. Alpha, mag-report na ngayon. Levi, Wyatt, kaibigan, palagay ko alam kong darating ito. Kinuha mo ang lahat sa amin. Bakit? Tama ka Wyatt, ginawa ko nga. Pero hindi dahil sa galit. Sige, kailangan mong malaman yan. Bunga lang yan ng mga naging desisyon. Pwede ko bang buksan ito? Gusto ko lang makita ang lungsod sa huling pagkakataon. Bilisan mo! Tingnan mo yan. Hindi ba napakagandang lungsod? Lungsod ko yan. Gusto ko lang ibahagi ang kaunting bagay sa inyo mula rito. Ito ay mula sa mabuting aklat, Wyatt. Oo. Ang Panginoon ay mapagpala at sagana sa maiging kagandahang loob. Yan ang Salmo 108, versikulo 3. Nakakahanap ako ng matinding kapanatagan sa bersikulong ito. Ibig sabihin nito, ang aking mga kasalanan, ang bigat ng aking mga kasalanan ay maaaring mapawi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pumunta ka na sa putang inang punto! Sige, ang putang inang punto. Ang punto ay ako ay humihingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad, Wyatt. Humihingi ako ng tawad sa nawala sa iyo. Hindi ko ito maisip. Walang sino man ang makakagawa. Walang sino man ang dapat magtiis ng ganong katinding sakit. Ang tanga kong anak na si Tony, hindi kailanman ninais na may mabuhay sa inyo sa araw na iyon. Ang mga kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat, Levi. At muli, ang mga tanga mong desisyon ang naglagay sa iyo kung saan ka talaga nararapat muli. Hey! Puta! Tank! Okay ka lang? Tank! Puta! Magkakaanak na tayo!
You okay? Ayos lang ba? Why, Auntie? What the brad? Patay na tao ba yan? Kunin mo ang magamit natin. Kailangan na umalis. Mena! Binabantayan ko ang sitwasyon at umiid na ang mga bagay-bagay. Kailangan nating pasukin ang bodega ng mga Lorenzo. Hindi ko alam tungkol dyan. Nag-wiretap ako at mukhang kinuha nilang lahat ng tao sa bahay ng matanda kagabi. Gustong pumalit ni Tony. Kaya sumasakay tayo sa laro niya. Hahatulan kanya ng kamatayan. Kailangan kong gawin ito. Mag-isa. Asa kang pupunta ka mag-isa? Kung misyong magpakamatay yan? Muntik ko na kayong mapatay kagabi. May punto siya. Wala akong pakialam. Tingnan mo, pare, nakuha na natin ang Godfather. Ano pa bang gusto mo? Narinig mo kay... Putulin mo ang ulo ng ahas at tutubo ulit ito. Gusto ko ng mga sagot. Kailangan nating pasukin ang bodega ng mga Lorenzo na mabilis at marahas. Nakakaramdam ako ng nostalgia. Gagawa tayo ng diversyon sa silangang bahagi ng bodega para mailayo ang atensyon nila sa pag-atake natin sa kanluran. Habang nagugulo sila, papasok tayo at sasalakay ng seguridad sa paligid. Dito na naging kapanapalabig ang mga bagay-bagay mga pare. Ang parehong God's Eye device na ipinagamit ko sa inyo, magagamit ko para matunto ang kinaroroonan ng lahat sa loob ng bodega sa real time. Ibang klaseng teknolohiya yan. Gaano kabilis natin yung magagamit? Handa na yan. Pwede ko yung i-activate sa oras na makapasok kayo roon. Sige, mula roon, nasa sa inyo na ang lahat. Gawin natin ito. Para kay Becca. Para kay Becca. Para kay Becca. Mapapatay niyo lang ang mga sarili niyo, mga gago. Hindi kita pinipilit na gawin ang ayaw mo, kapatid. Mabuti pang mamatay kasama niyo. For Becca. Nasaan na ba si Levi? Kailangan natin ng diversion yan. Darating siya. Sino ka ba putang ina? Ayan na siya. Kilos na. Tumayo ka! Judah. Wait, Razor! Razor! Ligtas! Ligtas! Hindi ko sana siya pinayang sumama sa atin. Alam ko, kapatid. Hindi ko gusto ito. Masyadong tahimik. Oo. Hindi ko alam kung bakit sila umalis. Manatiling nakabantay.
Colonel, tingnan mo kung sino ang nandito. Huwag kang magpakatanga! Mas marami akong baril na nakatutok sa inyo kaysa sa mga egg rolls sa Chinatown. Isang maling galaw lang at patay ka! Fuck you! O anong problema? Masyadong kawawa para magbayad ng utang? Kaya ang tanga mong sarili ang pumunta rito para huntingin ako? Puta ng utang! Wala akong utang na pera sa'yo! Hindi kita kilala! Totoo yan, hindi mo nga ako kilala. At wala ka talagang kinalaman dito. Ikaw at ang asawa mo, nadamay lang. Hindi siya ang target. Hindi ko hilig pumatay ng buntis. Sinira mo yan! Isang tao lang ang may pananagutan sa huli. May utang. Utang na pagmamayari ni Levi. Anong pinagsasabi niya? Hindi ko kayang tustusan ang kalahati ko sa gym. Kaya nangutang ako. Tama yan. Ang utang na yan na siningil ko ang nagpasimula ng buong sitwasyong ito. Nangutang siya, ginastos. Nangutang ulit, ginastos din yon. At hindi man lang niya inilagay kung saan dapat sa gym. Tanga lang siya. Pumupusta sa mga walang kwentang bagay. Diyos ko, Tony. Sige, fine. Gaya ng sinabi mo, wala siyang kinalaman dito. Paalisin mo siya. Ako ang gusto mo, nandito ako. Oh, huli na ang lahat para dyan. Iba sana ang nangyari kung hindi mo pinatay ang tatay ko at pinatay ang kapatid ko. Kaya ngayon, usapin na ito ng paghihiganti ng isang lalaki para sa kanyang pamilya. At namong traitor ka, siningit mo sila para mamatay. Hindi, ikaw ang putang inang traitor. Ang ironic para sa'yo na sabihin yan. Diyos ko, wala kang kwenta. At karapat-dapat ka talagang mamatay. Sabihin mo hindi ito totoo. Sabihin mo hindi ito totoo. Patawad. Putang ina mo! Patawad. Hoy, alam mo kung ano? Hoy! Makatwirang tao ako. Okay. Alam ko ang nararamdaman mo, Wyatt, at naiintindihan ko ang halaga ng paghihiganti. Sinusubukan ko lang iaw ng sarili ko sa hirap. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang mga sandata nila. Kayo naman dalawa magtutuos sa lumang paraan, maliwanag, lalaki sa lalaki. Hindi kita lalabanan. Wyatt! Tingnan mo ang lalaki sa harap mo. Bibigyan kita ng pagkakataon para sa matamis na paghihiganti, matamis na katarungan. Bibigyan kita ng tsansa na patayin ang lalaking tunay na may kasalanan sa pagkamatay ng asawa mo. Sa'yo na ang matamis na paghihiganti. Kunin mo na! Hindi kita lalabanan. Ayos lang sa akin. Sige na, kaya mo pagalingan dyan. Kailangan gawin. Magpapatayan na rin naman kayo. Why? What did you try? Hindi ko alam kung paano. Right. Patawad.
Hindi ko alam kung paano maging katulad mo. Ayoko lang maging panggulo kahit minsan lang. Inisip ko na kung mananalo ako. Kahit minsan lang. Mababago ko ang lahat. Natutulungan ko kayo ni Becca na magsimula ng magandang buhay para sa sanggol. At sana, kung maibabalik ko lang ang lahat, gagawin ko patawad talaga. Iisa lang ang buhay natin. Ito na lang itong pagkakataon mo. Alagaan mo si Becca. Aalagaan ko si Becca. Pangako. May buhay pa rito! Ay, yung babae niyo, mga marinyo! Yung babae niyo, mga marinyo! Levi, alam mo, kailangan kitang isama. Huwag kang gagalaw pero umasta kang natural. Sige, pero bilisan mo. Mahuhuli tayo sa party. Ang garbo. Ano? Sabi ni Becca may text message ka daw. Mula kanino? Isa itong workout video. Sabi nito galing daw sa tatay mo. Sa ano ko? Imposible yan. Hey guys and gals, welcome to the brand new Body by Rangers Weekly Fit Challenge. Will you Come on, do it! Balak ako laban sa mga pupitiyan sa puno sa'yo na ikatilayan ang yung bira. Balak
Motherfucker, sa tingin mo ba nabibiro ako? Buksan mo yung bibig habang pinapakain ng sleeping pills. Dinisip mo na malaki, putunin ang iyong mga tanungkap ng bata. Ipapakita ko sa'yo kung paano talaga ako pumapatay. Terror 6, snap it, put me in a straight jacket. Yeah, motherfucker, that's ill. Terror 6, snap it, put me in a straight jacket. Motherfucker, that's how I kill. Terror 6, snap it, put me in a straight jacket. Yeah, motherfucker, that's ill. Terror 6, snap it, put me in a straight jacket. Motherfucker.